Matitiis ang hapdi, ang kati ay hindi. Ngitian lang, lalapitan ka ng talaga, angasan mo ng sobra, hindi makahindi. Kaya ba may kantang, baby kalma, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ang tama, tama kahit walang gumagawa. Ang mali, mali kahit lahat gumagawa. Dahil hindi masamang magalit, mas masama yung hindi ka nagagalit kung kailangan mong magalit. Kaya hindi totoo, ang bait, hindi marunong magalit, hindi mabait yun. Duwag yun. Kung kailangan mong magalit, mali eh. Magalit ka. Kahit sumigaw ka pa, walang masama doon. Huwag ka lang magsasalita ng mga bagay na masama. Huwag ka lang gagawa ng masama. No. Narinig natin sa ating ebanghelyo, ang galit ni Kristo nang nilinis niya ang templo. Ang dahilan ay ayon na rin sa Kanya. Ginawa itong palengke ng mga tao. Dito na kasi pumwesto yung mga nagbebenta ng mga hayop at money changers na mamalit ng salapi. Which, by the way, ay lehitimong trabaho. Legitimate na negosyo. Dahil kailangan sila ng mga nagpupunta sa templo. Bakit? Kailangan ng mga nagpupunta sa templo na magpalit ng pera. Perang katanggap-tanggap sa templo. Dahil hindi lahat ng pera pwedeng tanggapin sa templo, lalong-lalo na ang pera ng mga Romano. So, kailangan silang magpapalit ng pera. Kailangan din ang mga nagbebenta ng hayop dahil kung ikaw ba naman ang layo-layo ng panggagalingan mo magdadala ka pa ba ng hayop? Eh di bumili ka na lang. At kung gusto mong magtipid, magdadala ka, good luck. Sa tagal-tagal ng paglalakbay, baka yung kalapating dala mo, pagdating ng templo, lupay-pay. Sa gayon, hindi mo na po pwedeng ialay yon dahil dapat ang iaalay sa templo ay hayop na best ang condition. So nakita ninyo, kailangan talaga ng mga nagbebenta ng hayop. Kailangan talaga ng mga money changers. Ang mali nila, mali ang pwesto nila. Diyan sila pumwesto sa temple area. Ang sabi ng iba, sang-ayon na rin na sinabi ng ating Panginoon minsan, mga magnanakaw. So ang sabi ng ibang interpretation, nanggugulang sila, nanloloko sila. Pero sa ngayon, hindi natin pagninilayan yon dahil hindi sinabi ni St. John yon. Ang in-insinuate ni St. John, mali ang pwesto. Temple area Sambahan pa rin yon. May mga sumasamba doon. Sagrado pa rin yon. Bakit mo gagawing palengke yon? Yun ang ikinagalit ng Panginoon. Kaya nga po, siguro naman, lalo na kung regular kang nagsisimba dito, narinig mo na ako. Ang sabi ko, suportahan natin ang mga nagtitinda sa labas, ng taho, ng balot, ng labo, ng sampagita. Bakit? Yun ay mga lehitimong trabaho. Nagbabanat ng buto ang mga tao. Suportahan natin sila. To the extent na sasabihin ko, kahit ayaw mo, bumili ka. Nakatulong ka. Kasi may binubuhay ang mga pamilya. Oy, wala akong porsyento ron, ha? Pinatutulungan ko lang sila. At maisingit ko na, yung mga nagtitinda rin dito sa parking. At yung parking, hindi po sa atin yon. Private po yan. So, nagtaas yata ng parking fee. Wala po akong kinalaman dyan. Ha? Kaya wag niyong idamay ang simbahan. Ha? Kaya yung ibibigay niyo mamaya, wag niyong babawasan. Joke lang. Pero parang totoo lang. So, again yung punto, tulungan natin sila. Naghahanap buhay. Small businesses, tulungan natin. Ha? Pero ang sabi ko rin, tulungan natin sila na pumwesto kung saan dapat nandun sila at hindi sila makaabala. Yang dyan sa labas, bahagi pa rin po yan ng simbahan. Kaya tayo may grotto dyan. Kaya tayo may speaker dyan, may TV tayo dyan. Dahil marami pa rin nagsisimba dyan. So dapat walang nagtitinda dyan. Okay? Kasi habang nagtitinda, nagsisimba ka, abala. Diba? Yung mga bata may daladalang lobo, di ba? Gusto mong lamutukin yung lobo ng bata, naiinis ka, daan ng daan sa'yo At inaalo ka ng pagkain. Huwag kang bibili, kasi nagsisimba ka In fact,
We encourage you, sana, an hour before communion, huwag ka munang kakain o inom ng kahit ano. Bakantihin mo yung tiyan mo dahil tatanggapin mo si Kristo, sagrado. Wala pong masamang magnegosyo, magtrabaho, lalong-lalo na walang masamang tumulong sa tao, pero ilugar po natin ito. Magtulong-tulong tayo. Mayroon nga pong nagsuggest sa akin na gawing mga tindahan dyan, yung paligid na yan, no? Prime lot yan, dagdag income sa atin yan. Sapagkat alam niyo namang hindi tayo nagsusulisit. Walang regular na donor ang simbahan na ito. Tayo-tayo lang ang bumubuhay dito. So, mas maganda yung may regular na pagkakakitaan. Pero ang katwiran ko, kahit saan naman po pwede tayong gumawa ng pera. Kahit kailan naman po pwede tayong gumawa ng pera. Pwede ba namang kahit isang araw lang, kahit nga sa party nyo isang oras lang, at kahit isang lugar lang, magkaroon ng lugar at oras na reserve para sa Diyos lang. Amen? Pag sinabing sagrado, ibinubukod mo. Wala dapat hinahalo. Kaya yung Bible mo, dapat hindi nakasama sa ibang mga libro. Baka mamaya, dun sa bandang dun, ito yung Bible, nandun yung FHM mo, Yung altar ninyo, dapat walang kung anik-anik o kung ano-ano. Nandun yung susi mo, yung pera, yung mga sukle. Nandyan yung anting-anting mo, yung agimat mo, yung lucky charm mo, pati yung brush mo ng buhok. Ako nandyan. Dapat nakabukod ang altar. Sagrado. At kaya dapat, pag prayer rally po, prayer rally talaga. At anumang bagay na kaugnay nito. Huwag naman yung may pasayaw pa ng parang agogo. Dapat sagrado, ibinubukod mo. Mas lalo na ang templo, I don't have to remind you. We don't have to remind you. Dapat, pagpasok natin dito, wala lang text-text, wala lang usap-usap. Ayan o, spend time with Him. Sagrado ito. I don't have to remind you. Huwag kang magkalat dito. Sagrado ito. Igalang natin ito. In connection with this, huwag natin kakalimutan, sagrado rin ang ating pagkatao. Dahil tayo, ayon kay San Pablo, ay templo ng Espiritu Santo. Tahanan ng Diyos. Yun ang kalikasan nating mga tao, mga Kristiyano, mga sinagip ni Kristo. Ang sabi sa Deuteronomy 14 verse 2, you are a holy people. A people, chosen people, set apart for the Lord your God. Kayo'y banal, binukod, sagrado. Yun ang kalikasan nating mga tao. Kaya dapat namumuhay tayo ng ganito. Ang sabi nga ni Kristo, tayo'y nasa mundo, pero hindi tayo dapat makamundo. In this world, but should never be of this world. Sa madaling sabi, dapat makadiyos tayo. Parang ang nangyayari, ang mas normal sa atin, makamundo tayo. Tao lang ako. Minsan ginagawa pa nating biro yung pagiging banal. Yan na. Ang bait-bait naman, nagdarasal bago kumain. Ano ba dapat gawin? Pag nagdarasal ka bago kumain, lalong-lalo na kapag maraming tao, kulang na lang, mabilis na ganun. Ba't ayaw mong dahan-dahan na ganun? Dadasal ka dito lang. Ba't ayaw mong ipakita? Yun ang normal. Yung ginagawa nilang lapang agad, hindi normal yan. Tandaan natin ang original, hindi kasalanan. Masyado tayo nasanay sa original sin. Ang original, hindi sin. Blessing. Holiness. Sabi nga ni Bishop Ambo, sin is just a latecomer in the Garden of Eden. Bago yung kasalanan, blessing muna, kabanalan muna. Diba? Yun ang ating kalikasan. Yes, nagkasala ang tao, pero sinagip na tayo ni Kristo. Ligtas na tayo ni Kristo. Kaya ibinalik niya, itinaas pa niya ang ating pagkatao. Yun yung parang sinasabi niya sa Ebanghelyo, sa kanyang muling pagkabuhay, itinaas niya rin tayo. Kaya dapat, tayo'y makadiyos. Hindi tayo dapat makamundo. Yan ang nangyayari. Parang mas komportable tayo makamundo February 16, nang malaman nating engaged na sina EA at Shaira. Ay na naman, engagement na naman. Pero kakaiba to. Alam nyo, kaibahan nila? Aba, ang sabi nila, mula 2013, nang maging mag-on sila, hanggang ngayon,
Sexually, walang nangyayari. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang tagal na. Kaya ang sabi ng mga netizen, ang sabi ng isa, di nga, kahit konti, wala. Wala, kita nyo, humihirit pa tayo, no? Di nga, kahit konti, wala. Para bang yung konti pwede pa? Konti lang naman. Sabi ng isa, may ganun pa ba? Mas matindi yung sabi ng isa. Nabasa ko talaga. Sabi doon, o sige. Tapos eventually, marirealize ninyo, hindi kayo compatible sexually, na kapag ginawa nyo na, hindi kayo magiging masaya, yun ang ipaghihiwalay nyong dalawa. Anong klaseng comment yun? Diba? Ganun na ba tayo ngayon? Ha? Come on! Ganun na ba tayo ngayon? Lalo na mga kabataan, come on! Matitiis ang hapdi, ang kati ay hindi. Ngitian lang, lalapitan ka ng talaga, angasan mo ng sobra, hindi makahindi. Kaya ba may kantang, baby kalma, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kita nyo na? Nagets nyo agad? Kanina, yung opening song, yung entrance song, tagal kinakanta yun ah. Ilang linggo na hindi nyo pa kabisado ha. Pati mga matatanda, nangingiti. O, alam nyo rin yung kanta, di ba? Hanggang kanta na lang, wala nang tabi. Anyway, ganun na ba talaga? Yun na ba ang normal ha? Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Kahit normal na, ayaw pa rin niya. Mali eh. Yung templo, matagal lang pinagtitindahan yon, normal na yon, hindi na nga pinapansin eh. Wala nang nakapapansin, parang wala nang nakakakita, wala nang mali, para sa mga nakakakita, o hindi na nga nakikita. Si Kristo na lang ang nakakita. Para bang may third eye siya? Parang ikaw nanay, sa bahay niyo, parang ikaw na lang ang may third eye. Ikaw na lang ang nakakakita ng mga, yung kalat, hindi makita ng asawa mo. Yung pinagkainang hindi hinugasan, hindi makita ng mga anak mo. Yung mga naghambalang na mga damit na yan, hindi nila makita. Congratulations, may third eye ka. Si Kristo nagka-third eye. Kasi kahit normal na, nakita niya at binring out niya. Ito mas seryoso. Alam niyo ba na ito ang isa sa magiging sanhi ng kamatayan niya? Dito mas manggagalaiti ang mga Hudyo sa kanya. Ito yun. Kaya nga malapit na tayo sa mga mahal na araw eh. Ito na yun. O ikaw, normal na. Wala nang kumo-question. Tapos pag kinwestiyon mo, papatayin ka. May mga masasakit na salitang sasabihin sa'yo. Ang gagawin mo, kay Kristo, kahit normal yan, sasabihin kong masama yan. Kasi hindi porke normal, tama na. Hindi porke normal, okay na. Ang tama kahit walang gumagawa. Ang mali, kahit lahat gumagawa. Kaya tingnan natin ang ating sarili, ha? Ano yung parang normal na sa atin na hindi talaga tama? Ayusin natin. Linisin natin. Nilinis ni Jesus ang templo. Mas lalong gusto niyang linisin tayo. Ang sabi sa Ebanghelyo, may malasakit si Jesus sa templo. Parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Kapatid, sa palagay ko naman, mas mahalaga ka, mas mahalaga ako kay Kristo kaysa sa templo. Namatay siya at muling nabuhay, hindi para sa templong building, kundi para sa atin. Kaya hindi ka labisang sabihin, kung nagagalit siya na dinudumihan ng templo, nagagalit din siya kapag nadudumihan ng ating pagkatao. And may I remind you, yung klase ng galit ni Kristo, ha? Gumawa pa siya ng lubid na pambambo. So hindi ito basta galit na biglang nawala. Ang tagal nito. Gagawa pa siya. Habang gumagawa siya, nanggagalaiti siya. Imagine yung mukha niya. Templo pa lang yan. Imagine kapag niloloko mo yung asawa mo. Kapag sinasagot mo mga magulang mo. Kapag winawalang hiya mo ang kaibigan mo, ang kapatid mo. Imagine kung ano ang reaksyon ni Kristo. Masyado tayong nasanay sa mukha na yan. Sa mukha na yan, nakaawa-awa, na parang nadidiktahan mo, na parang naaawa sa'yo.
Masyado tayong nasanay sa pag-iisip na si Kristo, meek, humble, malumanay magsalita, relax ang mukha. Kapatid, parte ng pagiging Diyos ni Jesus ang pagkagalit. Dahil hindi masamang magalit. Mas masama yung hindi ka nagagalit kung kailangan mong magalit. Kaya hindi totoo. Ang bait, hindi marunong magalit, hindi mabait yun. Tuwag yun. Kung kailangan mong magalit, mali eh. Magalit ka. Kahit sumikaw ka pa, walang masama doon. Huwag ka lang magsasalita ng mga bagay na masama. Huwag ka lang gagawa ng masama. Now, ito yung punto. Masyado nating inaabuso yung mukha ni Kristo na malumanay. Kaya para bang pag nagkasala tayo, peace. Lord, sorry ganun lang yon. Ganun lang yon. Hindi ka labis ang sabihin, kapag nagkakasala tayo, lalong-lalo na yung mga matindi, ang gagalaiti si Kristo. Nagkakalit siya. Gumagawa siya ng pambampo. Mula ngayon, isipin natin yon. Hindi basta ganun lang yon. Na pag tayo nagkasala, okay lang sa Panginoon. But the good news is this. Yung pambambo na ginawa ni Kristo, hindi niya hinihambalo sa tao. Okay? The good news is this. Galit na galit man si Kristo kapag nagkakasala tayo. Galit siya, hindi sa atin mismo, kundi sa ginawa natin. Wala man sa Biblia, kaya nating patunayan mula sa mga personalidad ng banal na kasulatan, mula sa ating pansariling karanasan. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan, hindi sa makasalanan. Ang sabi niya sa isang propeta, sabihin mo sa kanila, hindi ako nasisiyahan na mamatay ang tao sa kanyang pagkakasala. Ang sabi pa niya, mas natutuwa siya, hindi naman sa isang taong banal, kundi sa pagbabago ng isang nagkasala. Timely, just the other day, may nangumpisal. Biglang nagtanong, Father, ano po ang karanasan ninyo na magsasabi sa inyo na mayroon talagang Diyos? Unusual yun nagtanong nangungumpisal, nagtanong. Pero alam po ninyo, nabigla din ako sa sagot ko Hindi na ako nag-isip 1-2 seconds. Alam ko na agad yung sagot. At impromptu, dire-diretso ko nasabi, mabilis. Alam mo anak, may mga naging kasalanan akong matitindi in the past na kung tutuusin, hindi mo na ako dapat kausap ngayon. Wala na ito ngayon. Pero nagmakaawa ako sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, I'm sorry. Hindi ko na ulit. Ayoko na. Iayos mo yung buhay ko. Magbabago ako sa tulong mo. Lord, please. And He gave me that chance. Hindi lang niya inayos ang buhay ko, mas pinabuti pa niya ang buhay ko. Kaya may Diyos. Anak, may Diyos. Kasi sigurado ko, by all indication, kung walang Diyos, pasubasok ako. Kaya naniniwala ako, anak, may Diyos. Kasi nakakausap mo ko ngayon. Kung isa-segue natin sa ating pinag-uusapan, nagalit ang Diyos nang nakagawa ako ng iba't ibang mga kasalanan. Naramdaman ko yung consequence Nagalit siya Pero kung papaano niya ako mas ginagamit ngayon, kung papaano mas bless ang buhay ko ngayon, kung papaano mas ramdam ko siya ngayon, kung papaano mas may direksyon ang buhay ko ngayon, kung papaano mas masaya ako ngayon, by all indication, sinasabi rin ng karanasang ito, hindi siya naggalit sa akin, naggalit siya sa kasalanan ko. Alam niyo, may expression sa mga bagong pare. Sabi nila, bagong pare, yan. Amoy Diyos yan. Kasi bagong pari pa raw amoy Diyos. Kung kinakailangan kong lumuhod sa harapan ninyo, luluhod ako. Sabihin nyo lang, para hindi kayo mayabangan sa akin. Kailangan ko lang sabihin ito. At sasabihin ko ito na to glorify myself honestly, but to glorify God. 18 years na akong pari ngayon. Pero sa amoy ko, mas amoy Diyos ako ngayon kesa noon. Again, hindi ko sinasabi para magyabang, kundi para sabihin sa iyo, kapatid, may Diyos. Pangalawa, para sabihin sa iyo, nagagalit ang Diyos pag nagkakasala ka. Pero hindi sa iyo, kundi sa kasalanan mo. Gigil na gigil siya. Gumagawa siya ng pambambo. Gusto niyang pambuhin, hindi ikaw, kundi ang dyablo. Yung pambambo ginawa ni Kristo, hindi para sa tao. Hindi niya hinataw yun sa tao.
Nagagalit si Kristo dahil sinisira ka ng kasalanan mo. Para bang isang magulang, sinasabi mo sa anak mo, anak, nagbago ka na. Tigilan mo na ikasusugal mo, anak. Anak, mangarap ka naman. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ako laging dito. Parang gusto mo rin sabihin sa kanya, kung gusto mo, yung kikitahin mo kapag nagkaroon ng direksyon ng buhay mo sa'yo, hindi ako hihingi. Huwag mo ko intindihin. Intindihin mo yung sarili mo. Dahil nasasaktan ako kapag wala kang pangarap sa buhay, walang nararating ang buhay mo. Di ba ganun ang magulang? Mas lalong ganun ang Diyos. Kasi ano ba naman magagawa sa Diyos ng kasalanan natin bukod sa siya'y masasaktan? Madudumihan ba siya? Hindi. Hindi. Diyos siya. Nagagalit siya kasi sinisira natin ang buhay natin. Maliwanag naman yung paalala ni Kristo sa atin eh. The devil is like a thief. He only comes to steal and to destroy. Walang ibang gagawin ang demonyo sa buhay natin, kundi ang nakawan tayo at sirain ang mga mahalagang bagay sa buhay natin. Kaya sana, ngayong Kwaresma at mga mahal na araw ma-realize natin kung paanong ginawa ng Diyos ang lahat para sagipin tayo sa kasalanan, para iayos ang buhay natin. At kung paano hanggang ngayon, sinasaktan natin siya, pinagagalit natin siya, sapagkat dinudumihan natin ang ating pagkatao. Pero please, isipin mo, nagagalit siya dahil sinisira mo ang buhay mo at ang mga taong mahalaga sa'yo. So isipin natin yun, Sana, magalit din tayo sa kasalanan. Magalit tayo sa Diablo, niloloko niya tayo. Sinasabi niya sa iyo, okay ka, kontrolado mo ang sitwasyon, okay ang lahat. The mere fact na lagi kayong nag-aaway mag-asawa, the mere fact na ang layo-layo na ng loob ng mga anak mo sa iyo, the mere fact na parang wala na kayong pakialamang magkapatid, the mere fact na nag-give up ka na dahil sa problema mo, dahil sa sakit mo, the mere fact that's happening, there is something wrong. Hindi ka dating ganyan. Hindi kayo dating ganyan. Hindi normal yan. Ang normal, masaya ang pamilya. Ang normal, may pag-asa ka. Ang normal, maganda ang pananaw mo sa buhay. Ang normal, ayos kayong magkakapatid. Yun ang normal. Yun ang normal. Ang normal ay yung mabuti kang asawa, mabuti kang ama, mabuti kang anak. Yun ang normal. Mabuti kang pare. Yun ang normal. Huwag tayong masanay sa normal na mali. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa ngayon. Makita natin ang pagmamahal at malasakit sa atin ng Panginoon. Makita natin kung paano tayo unti-unting sinisira ng demonyo.